manatiling nakapaalala ng tunay ng soul ng Maynila at nakapaalala ng kakalawang lungsod. Sa ating kapita-kita ng BCN, Honorable Angela May G. Atienza. Sa mga kasabi ng sangguniang panglungsod ng Maynila, mga pinuno ng mga opisina ng tanggapang lokal, sa mga pinuno at mga kasabi ng mga ahensya ng ating pamahalaan, at sa lahat ng dumulo upang makiisa sa ating seremony sa pagkataas ng Katawad ng Pilipinas. Isang mapagpalang umaga po. Ngayong ikalawang araw ng Marso, taong 2026, ang inataasan ng kawanihan ng pamatay sunog ng Maynila sa ilalim ng pangangalaga ng aming District Fire Marshal, Fire Senior Superintendent, Edwin Tanawan. Napangunahan ng pagkataas at pagbibigay pugay sa Katawad ng Pilipinas. Ang ating programa ay magsisimula sa ating pag-amit ng panghinirang sa salong ng banda ng Maynila. Susundan ito ng pambungay na panalangin mula kay Fire Inspector Annabel C. Padilla, ang Substation Commander ng Apo Fire Station. Matapos ngayon ay ang kasabayang pagbigkas ng panunumpaan ng katapatan sa Watawad ng Pilipinas na pangungunahan naman ng Senior Fire Officer 4, Lauren S. Gambol, at susundan ang pag-awit natin ng awit ng Maynila sa salong ng banda ng Maynila. Ang panunumpa ng lingkod bayan at panata ng bagong Pilipinas ay pangungunahang muli ng Senior Fire Officer 4 Gambol at susunod agad ang pag-awit natin ng bagong Pilipinas. Matapos nito ay isang may mensahe mula sa aming District Fire Marshal na si Fire Senior Superintendent Ed W. Tanawan. Itong buwan ng Marso, ating pinagdiriwang ang National Women's Month na may temang Lead Like a Babaylanos, Pilipinas, na sa tema na manilay na We lead, we rise, we inspire, no women left behind. Bukod dito ay ang taunang pag-obserba natin sa Fire Prevention Month na nasunod sa bisa ng Proklamasyon bilang 115-8 noong taong 1966 na nilagdaan ng Pangulong Ferdinand T. Marcos na may layunin ay tingin ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagahan ng fire safety at pag-iwas sa sunog. Kung kaya't ang kawanihan ng pamatay sunog ng Maynila ay may naihandang isang maikling demonstrasyon na tiyak na makapagbibigay ng kaalaman ukol sa kaligtasan laban sa sunog sa kusina. Atin din po masasaksihan ngayong umaga ang tradisyonal na pagpapatunog ng simbolikong kampana ng sunog o fire bell na sumisimbolo sa aktibong pakikibahagi ng ating lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila sa mga kampanya na isinusulong para sa kamalayan ng publiko tungkol sa pag-iwas at pagiging ligtas sa sunog. At sa panghuli ay ang mensahe ng ating punong lungsod, ang natatanging alkalde ng Ama ng Maynila na si Honorable Francisco Edwin Manoso. At ngayon, mga dirang at ginoo, ating nanamit at sa puso, ang pag-awit natin ng pagbansang awit ng Pilipinas.
Manalangin po tayo. Ama naming dakilang lumikha, maraming salamat po sa biyaya ng panibagong umaga at sa pagkakataong kami magtipon upang mapagbigay-bugay sa watawat ng Pilipinas. Sa pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan at sa paggunita ng buwan ng pag-iingat sa sunog, naway, patuloy mong paningasin sa aming mga puso ang malasakit, tapang at tapat na paglilingkod. Basbasan mo po ang aming mahal na lungsod ng Maynila. Patnubayan mo po ang aming buting alkalde na si Honorable Francisco Esco Moreno Dumagoso, ang aming kagalang-galang na vice-alkalde na si Honorable Angela Day G. Atienza, at ang tagapamahala ng Tuwanya ng Pamatay Sunog ng Maynila na si Fire Senior Superintendent Eddie Wong Tanawan, kasama ang lahat ng konsihal at pinuno ng mga ahensya ng pamahalaan. Puspusin mo sila ng karunungan, katapatan, at tunay na malasakit sa mamamayan. Ipagkatiwala namin sa iyo ang aming mga bumbero, ang mga voluntaryong lumeresponde sa sunog at iba pang sakuna. Ingatan mo kami sa bawat tawag ng tungkulin at pagkalooban ng lakas ng katawan at tibay ng loob sa pagliligtas ng buhay at ari-arian. At bilang pasasalamat na rin sa dakilang patron ng mga bumbero, na si San Florian, amin pong sambilin ang panalangin ng isang nagpamatay sunog. Makapangyayang Diyos, nagpagdalapat sa ngalang ng sangkatauhan, ang iyong lakas, kapangyarihan, at karunungan ay tunay na liwanag sa lahat ng likha. Pagkalooban mo po na natatanging gabay ang mga tagapamatay sunog nang sa gayon ay maging ligtas kami sa anumang uri ng panganib habang pinagampanan namin ang aming mga tungkulin. Tulungan mo kami sa bisa ng iyong mapagkalingang pag-ibig habang kami ay nagsisilbi para mailigtas ang mga buhay at ari-arian ng lahat ng iyong nilalang, bata man o matanda. Pagkalooban mo po kami ng katapangan at kagitingan upang may pagsangalang namin ang aming kapwa at lahat ng sinumpaan namin sa tulungan. Sa Dorian, panalangin mo kami. Hindi naman tayo nakaharap. Amen. Hindi naman tayo nakaharap. Ay, malaking camera. Ay, malaking camera. May camera. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasabisa na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan, pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ko at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, kasihan nawa ako ng may kapal. Saan sila nakapwesto? Hindi mo makita tayo. Saan sila nakapwesto? Kumuha siya makain. Ayan.
Pilipino, buong pagmamalaki ko isa sa buhay ng bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaysa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili, kundi para sa nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa ito ay kinakailangan tayo na nanatulog dahil ang mahal nating ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na yung bawat mamamayan dito sa atin. Ang pagbabago patungo sa pag-asenso, ang sikap ng mabuti ay pinakatalaw. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Sa kahit anong larangan, ang tagumpay ng karangalan, ay mo'y handog natin sa bayan. Pilipino, husay at lakas, kagandahan at talento, magpapalik sa kahit anong oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Mamaya pa lang. Ano kaya tingin pa? Papakita. Sa punto-punto ito, at para sa kanyang mensahe, ang inihahatid sa inyo ang namumuno ng kagawaran ng Pamatay Sunog ng Maynila, Fire Senior Superintendent Eddie Dion Tanamo. Sa ating puno ng sud, Honorable Francisco Isko Moreno Tumagoso, sir. Sa ating Vice Alcalde, Honorable Angela Lay Chief Jen Zamang. Sa ating City Administrator, Attorney Wardy Reporting, sir. Sa ating Secretary to the Mayor, Manuel Santos, sir. Sa ating Chief of Staff,
Sir Cesar Chavez, sir, sa mga direktor ng departamento, sa kapwa kawani ng gobyerno, sa mga bisita ngayon, mga nagbaga po sa ating. Una sa lahat, ako po yung nagpapasalamat sa ating punong lungsod, sa Ama ng Maynila, sa walang sawang suporta po, sir, sa amin, sa kalawaran ng Kamatay Suno. Kasama na rin po ang pagpapasalamat sa ating direktor ng Disaster Risk Reduction Management na si Sir Angeles, at sa mga bubo ng Department of Public Safety and Order, at sa ating mga volunteer fire brigade, kasama na ating sipag na sa aming tungkulin na pabilis at napagaan kung aming gawain, lalong-lalo na sa pag-responde sa tulad. Sa masong ito, ito po ang ating pagdiriwang sa proklamasyon na pinirmahan po ng ating dating Pangulong Presidente Ferdinand Marcos Sr. sa bilang 150-A na ginagdaan niya noong November 17, 1966. Ang layunin po nito ay paigtingin ang ating kamalayan sa kaligtasan at pag-iwas sa sunog. Ito po ang tinatawag nating shared responsibilities. Tayo po lahat ay sama-sama na maging maagap, mapagmatyan, at dahil dyan, nagsisimula po sa atin sa sarili nating tahanan ang pagiging maagap at matyan. Sama-sama po tayo na ating laban sa sunog, sa tema ng ating sa pamatay sunog, na timang ito sa hindi ka ng isa, laban natin sa para sa kabuhayan at kakaunlad ng komunidad. Maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong mensahe, sir. Mga ginuoti ng aming Fire Senior Secretary, Eddie Wong Tanawan. Tayo na pong dumako sa aming naihandog na simpleng demonstrasyon ng kaligtasan sa sunog sa kusina. Isang ligtas na araw sa ating lahat. Tumikuhay mula sa Bureau of Fire Protection, Manila Fire District. Narito upang ipagdiriwang natin ang sabay-sabay buksan ang programa ng Fire Prevention Month. Sa araw na ito ay may ibabahagi at ituturo kami kung paano tayo makakaiwas sa matumisalang apoy na maaaring magdulot ng malaking sunog sa ating kamalayan. Sa talaan ng BFP-MFP, ang top 3 fire incident na mayroon tayo sa Maynila ay ang sunog na nagmula sa electricity o kuryente. Pangalawa, ang LPG fire or leak explosion. At ang ikatlo, dahil sa napamayaang upos ng sigarilyo. Ibabahagi namin sa inyo ang mga bagay na dapat nating tandaan at gagawin kapag tayo ay maka-encounter ng LPG leak or fire. Pero bago ang lahat, ano po ba ang ibig sabihin ng LPG? Ito po ay ang liquefied petroleum gas, isang uri ng fuel na ang laman ay liquid at kapag ito ay binuksan, nagko-convert ito sa gas. Isa sa dahilan upang makabuo ng apoy na kabilang sa fire triangle na oxygen, heat, fuel, and chemical reaction. Ano ba ang mga paraan upang i-check kung walang butas ang ating mga LPG leak o hose? Kung tayo ay may naaamoy na kumakalat na fumes ng LPG, huwag magbubukas at sara ng switch ng kuryente na maaaring pagsimulan o ignition ng apoy. Buksan lamang ang bintana o pintuan ng ating kabayan upang lumabas at mawala ang kumalat na LPG fumes. Maaari din na kumuha tayo ng panghugas na sponge. Basain, lagyan ng liquid soap at pigain. Pagkatapos pigain at habang bumubula ang sponge, ipahid sa buong LPG hose at obserbahan kung may makikitang bumubula mula sa LPG tank hanggang gas probe. Kung may bumubula, ibig sabihin may leak o butas sa parting iyon
at nararapat na itong palitan. Suriin din ang LPG hose kung ito ay matigas dahil may posibilidad itong maputol sa kadailanang ginagamit ito araw-araw. Kung sakaling umapoy naman ang bahagi ng LPG hose, takpan lang sa pamamagitan ng daliri o basahan na basa ang nasabing butas at i-off ang LPG valve. Kung ang niluluto naman ay lumihab, tandaan, huwag magpapanik. Kumuha ng portable fire extinguisher at bugahan ang nagliliyab na parte ng niluluto. Tandaan, huwag na huwag bubuhusan ng tubig ang lumiliyab na niluluto. Dahil maaari itong lumaki at kumalat. So again, mga Kamaynila, huwag bubuhusan ng tubig ang lumilihab na niluluto. Kaya huwag magpapanik. Kung ang niluluto naman ay sakaling wala tayong nakitang portable fire extinguisher sa loob ng bahay, kumuha ng pantakip at takluban ang niluluto upang ito ay hindi na makahigop ng hangin o oxygen. Kung wala naman, kumuha ng damit o tuwalya, basain at itaklob ulit sa niluluto. Pagkatapos ay i-off o patayin ang LPG valve. Kung natanggal naman ang hose at lumiyab ang cylinder, ito po ang dapat nating tandaan. Yan. So paalala, huwag magpapanik. Kumuha lang ng damit o tela, basahin, ipulupot sa kamay at patayin ang LPG valve. Palakpakan naman yan. Kung sakali naman pong natatakot tayong hawakan ang LPG valve, lumiyab muli ang ating LPG, ano ang dapat po natin gawin? Kumuha ng malaking tuwalya, basain, pigain, takluban ang LPG lumiliyab at patayin ang LPG valve. Tandaan, huwag nating pabayaan ang ating mga niluluto. Punasan ang pinaglutuan dahil maaaring ang mga sangkap o oil ay tumalsik o kumalat na maaaring pagbulan ng apoy. Sa mga parang ito, maiiwasan natin ang paglaki o pagkalat ng apoy. Kaya, naway sana ay may natutunan tayong lahat sa araw na ito. Muli, sa pamunuan ng Bureau of Fire Protection, Manila Fire District sa pangunguna ng aming butihing District Fire Marshal, Fire Senior Superintendent Eddie Wong Tanawan, maraming salamat po sa pakikinig at naway maibahagi natin sa ating kasamahan, kabarangay at kapamilya ang paraan sa pag-iwas sa sunog upang maiwasan ang pinsalang dulot nito. Tandaan mga Kamanileño, sa pag-iwas sa sunog, kasama namin kayo at hindi kayo nag-iisa. Kami ang bumbero ninyo na ang bisyo, magserbisyo. Muli, magandang lahat at ligtas na umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating Campo Fire Substation personnel na pinamumunuan ni Fire Inspector Annabel C. Padilla na talaga namang walang sawang nagsasagawa ng mga fire safety drills and demonstrations upang mapalaganap ang mga kaalaman hindi lamang sa pag-iwas sa sunog, hindi pa na rin sa mga pamamaraan ng agaran nitong pag-akula. Sa ngayon naman po, sama-sama nating saksihan ang isang naging tradisyon na seremonya ng pagpapatunog ng kampana tuwing buwan ng Marso na sumisimbolo sa pakikiisa ng ating lokal na gobyerno sa taunang pag-obserba sa buwan ng pag-iingat sa sunog. Amin pong malugod na inaanyayahan sa harap ng symbolic fire bell para sa ating seremonya. Unang-una po ay ang ating Ama ng Maynila, ang ating butihing Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso Sur. Kasama ng ating butihing Vice Mayor and Honorable Angel Chi Atienza Ma.
ang District Fire Marshal ng Maynila, Fire Senior Superintendent Eddie Wong Tanawan, sir. Ang ating magigiting na representanteng opisyal mula sa hanay ng ating kapulisan ng Maynila. Sir, anyone from our MPD? Mula sa hanay ng ating Bureau of Jail Management and Penology. At mula din, thank you, sir. And mula din sa ating Manila City Disaster Risk Reduction Management Department. Sir? Mga punong Ginoo, dangan lang po at sabay-sabay nating hawakan ang lupit na simbolo ng pagkakaisa nating mga serbisyo publiko sa paglaban sa makaminsalang apoy at sama-sama nating pagpapatupad sa mga umiiral na patakaran para sa proteksyon ng ating mamamayan. Mga kababayan, ating pong tandaan ng hangad ng Bureau of Fire Protection ang isang ligtas at matagumpay na pag-iwas sa sunog, hindi lamang para sa buwan ng Marso, bagkus ay buong taon. Importante ang aktibong pakikibahagi sa mga programa ukol sa pag-iwas sa sunog. Kaya laging isaisip at tandaan na sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Maraming salamat po, mga punong Ginoo at ginang sa suporta sa pagpapaunlak sa buong kagawaran ng Pamatay Sunog ng Maynila, lalo-lalo na sa adhikain nito ng mga kalagayan ng agawasiya ukol sa pag-iingat sa sunog. At ngayon po, para sa mensahe ng ating punong lungsod, narito na ang ating pinakamamahal na ama ng Maynila, ang nag-iisang Mayor Francisco Isko Moreno de Magoso. Thank you. Napakaganda ng boses ng ating para ka lang nakikinig sa DCRH. Maraming salamat Colonel Eddie Wong, Fire Superintendent Eddie Wong Tanawan, our District Fire Marshal, and other administrative officers of the respective station in the city of Manila and substation commanders. Maraming salamat to. Yung sa mga batang nanonood, huwag niyo pong kagayahin yun. Yan ay done by professionals. Sa akin naman, sana may natutunan tayo yung paano pulayin yung mga ganitong sitwasyon. At sa panawagan ko sa lahat, huwag po kayo naglalaro ng apoy. Parang natatawa kay Edward Tan. Kasi si Edward Tan, volunteer din natin yan. Fire volunteer yan for so long, bago naging konsehal ng Maynila. Si Monya Bangko, may sarili ring fire group. No? Marami sa mga naging konsehal ay galing po sa mga fire volunteers ng Manila. So muli, maraming salamat sa inyo. Ngayon ay fireman. Hindi natin sineselebrate na magkaroon ng sunog, but it's the other way around. To be aware of the challenges during the season or summer season. Mas mainit panahon sa mga darating na araw, hindi kailangan lalo tayong mag-doble ingat. And thanks to the men and women, personnel, and the volunteers, fire volunteers, firemen of the government, for protecting lives and properties and safety of our people. Thank you very much. Sa ating po lahat na parito, no, bago ko ipakilala yung ating mga bisita, pinagpapauna ko lang, na-timing naman. Na-timing kasi itong bisita natin nag-adapt, no, sa makabagong teknolohiya ng public transport. With this situation, nakakalungkot na pangyayari sa mundo. Kailangan na siguro
may pagdasal natin ang kapayapaan sa buong mundo. At may pagdasal natin ng mga tao sa gitnang sa gitna ng gulo na ito, tao ang maapektuhan, kaligtasan ng tao. Paano pa yung mga kababayan nating Pilipino doon sa dakong silangan na talagang nasasalagay sila sa alanganin. Sad that we need to be out of the country to provide economic good economic situation para sa pamilya mo. Malungkot na, ang hirap pang makisama sa ibang kultura, tapos ngayon may lumilipad pang bomba. So lahat ng pangamba na kung kayo may mga kaanak sa dakong silangan ay siguro a few calls, hi, hello, kamusta sila, especially nowadays, libre naman ng teknolohiya. Please try to comfort them at the very least and send my regards to each and everyone. Dahil yan, ay ako po at si Chief Cesar Chavez kagabi pa nagkagaya kami nila Atty. Lutz and please we have to act and create some measures in preparation of the bad economic effect of this. Not only for our country and city, but to each and every one of us sa kanya-kanyang tahanan at pamumuhay. So maybe later on, there will be an announcement that I'm going to make officially and address the people of Manila. Because we already finished the so-called directives. So I'll let that time be done later. But for the meantime, talagang tataas ang gasolina. Kaya naman aking pinagkakapuri na may mga organisasyon sa lungsod ng Maynila na tumutugon sa panawagan at regulasyon, direksyon ng national government. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating pong bisita, Land Transportation Franchise and Regulatory Board of LTFRB NCR Regional Director Sona Rosette M. Tamayo. Ma'am, sa po ng inyong mga kasama, welcome po sa lungsod ng Manila. And special mention, ito, isa to sa paborito ko, na mga transport group, very progressive, laging visionary itong mga miyembro at liderato. Shout out sa mga taga-Pandakan. Nandito po ang Pandakan Transport Service Multipurpose Cooperative. Hali kayo. Chairman Edmond Cadabonan, Vice Chairman Rico C. Lapid, Directors Victoriano Ortiz, Bernardo Peran Jr., Edmond Pastrana, Marianito Palma, Milo Pastrana, and General Manager Medel Apalia. Kasama rin nila ang Lions Jade Corp. Incorporated, President Ellison Tan, and Vice President Dennis Jensen. Mga kasama ko naglilingkod sa bayan, ito pong Pandakan Transport. Isa sa mga nauna na kooperatiba ng transport na tumugon sa panawagan ng national government to adapt to new technology, what you call clean transport system. Kaya sila po'y pinagkakapuri sapagkat ito po yung mga batang Maynila. Yung una nilang fleet is about 90
Now, today, they wanted to share to us an additional 15 in their plea. Ito ay hindi lamang malinis sa kapaligiran, but the convenience to the people of Manila. Every year, isa ka nakakita pang-publiko sa sakyan, air condition. Maayos, malinis, at higit sa lahat, ligtas ang mga prutas. Kasi sa jeep, maraming prutas. May prutas sa tenga, may prutas sa leeg, may prutas sa kamay. Yung mga tolongges niya, ang mga snatcher. Conveniente, maliwalas, at may kapanatagan. Mano pa, dapat tularan sa buong bansa itong Pandakan Transport. Alam niyo kung bakit? Yung driver po nila, disweldo. Disweldo na, may SSS at iba pang benepisyo. At kapag holiday, double pay. Saan ka naman nakakita ng ganyan? Kaya ipinagkakatangos ko ng ilong, I'm happy to be their mayor, then being the citizens of Manila, Batang Manila, na dapat tularan sa buong Pilipinas. Kaya in our own little way, through Dennis Yaye, our director of MTPD, really wanted to support them in our own, especially during the hard time. Talagang lagi silang top of mind ko. No? Kaya ulit sa inyong lahat, ito sa inyo dito, customer nila. Nasakay kayo sa kanilang pampubliko sa sakyan. Maayos pa. Malinis. Magalang ang driver. Hindi na makikipag-agawan ng pasahero. May tiyak Tiyak na may sweldo Ibig sabihin, the cooperative itself took the risk of not making money for each fleet. Bakit? Kung patugan yung driver, parada lang. Total, may sweldo naman siya. Ika nga niya. Yari sila. Lugi sila. But then again, maraming salamat din sa mga driver na yun. You know, they're really doing their part to be of service, to transport safely yung ating mga pasahero na taga-lungsod ng Maynila at yung mga dumadako sa lungsod ng Maynila. I think that is also in trust, the same trust that LTFRB is maging ligtas ang pampublikong sasakyan sa kanyang mga pasahero. So, muli, iparamdam natin ang ating pasasalamat sa kanilang risk na tinig. Mahal po yan. Hindi ko alam paano nila mababawi. Pero I think the thing speaks for itself, or what you call res ipsa litudo. Kung hindi nila nababawi, hindi sila dadami. So ibig sabihin, may tagumpay na makakamit ang mga kooperatibang transport or individual to adapt to cleaner public transport. Especially sa atin sa Maynila. Nakita nyo dyan, ito lang, tapat lang natin. Itong rotor lang na to. Marami sa inyo, ang bango-bango. Spray pa ng Everbelena. Nakailangan pa naman, ano? Diba? Pag-uwi mo, amoy melon. Melong amoy. Amoy uso ka na. Awis. So, really, time and high time to adapt. And I hope tularan silang lahat ng ating mga manito.
sa Luzon. Ikaw na bumuna sa Luzon. Hindi madali ang adjustment. Talagang ang pagbabago, talagang marami kang kailangan i-adjust. But their presence today is a very good example of you listen first, adapt, do your thing, then results. Ganun lang po yun. And that goes to everyone. Isa tayo sa lungsod ng Maynila ay patuloy tayo makikisa sa pamantayan, panawagan, regulasyon, alituntunin, misyon ng national government. We will continue to align ourselves and sync our action at the same time protect the Manila's interest at all costs. We will continue to protect the interests of our people and the city of Manila. So muli po, thank you pare Congratulations sa inyo. Palakpakan natin sila. Marapat lang, kahit sa palakpak man lang. Thank you for your service to the people of Manila. Thank you. So sa inyo po, sa ating lahat ngayong linggo, mag-ingat kayo. Pwede din mga tagitira tayo. Shoot. May 20 pa kayo. Bet na. Sama natin si Regional Director sa Casidensyo. But before we do that, I would like to, nga pala, magbayak na kayo. Ihanda nyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Magtipid-tipid na kayo ng kaunti. We will never know how far this thing will go and what is happening in the world. But rest assured, we do our part as government pag ipinagpapakuna-kuna. Baka lang sabi niyo masyadong malayo yung nangyayari. Hindi po, damang-dama kagad natin kahapon lamang may babala na tataas sa presyo ng gasolina. Marami sa inyo nakamotor, marami sa inyo nakakotse, may jeep, may sasakyan. This will incur additional cost to you. Kaya ipagkayak nyo na, iyandahan nyo na yung mga gastusin ninyo. Buti na lang, hindi ako bumili ng uniform eh. At least may 7,000. Kahit pa paano, pambawas gasolina. Ano yan? Palpakan. Talaga si Jess talaga wala ka pong asawa. Yung Lunes na lang na-intriga ako sa iyo. But stay safe. Mag-ingat kayo. Gusto ko lagi kayo malusog at ligtas. Because I cannot do this alone. And I need each and every one of you in your respective field of undertaking. Kayo at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Isang linggong paglilingkod muli taong bayan. Maraming salamat. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po sa ating Mayor.